Si Damho ay nagsimulang magpakita ng unang mga palatandaan ng pagbabalik ng kanyang lakas. Ang maestro, gaya ng nakagawian, ay nakaupo sa tabi ng takor sa bakuran, nag-iisip ng susunod niyang hakbang nang lumabas si Damho sa bahay. Ngumiti ang maestro at tinanong siya kung kumusta na siya. Sumagot si Damho na kaya na niyang lumakad ng mag-isa. Sinabi ng maestro na hahanap siya ng estilo ng sining ng pakikipaglaban na pinakaangkop sa katawan ni Damho. Ipinaliwanag niya na ang mga karaniwang estilo ay hindi nababagay kay Damho kaya't kailangan niyang lumikha ng natatanging sining ng pakikipaglaban na para lang sa kanya. Una, kailangan niyang bumuo ng mga teknik na angkop para sa nasugatang paa ni Damho. Ang aktibong paggamit ng mga binti ay hindi posible para sa kanya kaya't walang silbi ang mga pamantayang pamamaraan. Alam ni Damho na hindi niya makakayang pag-aralan ng anumang masyadong mahirap dahil sa kanyang paa. Ngunit tiniyak ni Hanso na ito ay isang hamon lamang na kayang lagpasan. Kinuha ng maestro ang isang bato sa kanyang mga kamay. Nagtipon siya ng maliit na bante ng mga bato at inilagay ito sa mesa. Ipinaliwanag na ang mga galaw na magbibigay ng katatagan ay maaaring maging pundasyon ng sining ng pakikipaglaban ni Damho. Sinabi ng maestro na isipin na ang mga batong ito ay isang di matitinag na pader. Itinuro niya ang isa sa mga bato at sinabi, ang pader na ito ay ang iyong kaaway. Ang mga martial artist na bihasa sa kanilang mga estilo ay kasing lakas ng isang kuta. Tinanong niya si Damho kung paano niya tatalunin ang ganitong mga kalaban. Matatag na sumagot si Damho na kailangan niyang durugin sila sa pamamagitan ng lakas, iyon lang ang paraan na nakikita niya. Ngunit sumagot ang maestro na maling paraan yun. Ang tamang sagot ay bilis. Kapag sapat ang bilis, nawawala ng saysay ang lakas ng kaaway. Ipinaliwanag niya na gaya ng pambayo na ginagamit upang wasakin ang mga pader ng kastilyo sa panahon ng pagsalakay, ang mga galaw ng paa ni Damho ay dapat maging katulad ng isang pambayo. Dapat siyang kumilos ng napakabilis, tumutok sa lahat ng kanyang lakas sa isang punto lamang. Kailangang bumuo ng teknik na nakatuon sa mga galaw ng paa. Ito ang ibig sabihin ng pagtagumpayan ng pagbabago sa pamamagitan ng pagiging simple, sabi ng maestro. Tinawag niya ang teknik na ito na attack steps. Hindi ito nangangailangan ng labis na galaw, ang kanyang paa ay dapat maging isang suporta na kayang tumanggap ng malakas na puwersa. Unti-unting nagsimulang matutunan ni Damho ang teknik na ito ng attack steps, at ang kanyang mga pagsisikap ay nagbunga ng mga unang resulta. Pagkaraan ng ilang panahon, narating nila ang isang malaking bato. Mula sa araw na iyon, dapat silang lumayo sa mga tao. Sa mga tanyag na ipinagbabawal na sining ng pakikipaglaban ay isang teknik na tinatawag na high chalk. Ang sining na ito ay nilikha ng isang demonyong naglakbay sa Gangho 20 taon na ang nakararaan. Gumuhit ng bilog sa malaking bato ang maestro at ipinaliwanag na nagpakita ang demonyo ng napakalakas na puwersa na sinasabing kaya ng kanyang hampas na papulahin ang langit. Naglagay siya ng linya sa lupa at ipinaliwanag na hindi man lang nagtago ang demonyo ng kanyang mga koneksyon at kalaunan ay naging pangunahing kaaway ni Gan. Noon, daan-daang bihasang martial artist ang nagsama-sama upang harapin siya at talunin, ngunit walang awa siyang nakipaglaban sa kanila. Matapos ang laban na iyon, naglaho siya sa lipunan at hindi na bumalik, kaya naging isang alamat siya na nakalimutan ng karamihan. Ngunit sa totoo, ibang-iba ang nangyari. Sa halip na umiwas sa mga tao sa Gangho, naglaho siya dahil nakialam ang dakilang hari ng espada ng Mount Hua, si Sanongja. Siya ay isa sa 10 dakilang guro ng mundo, at nagpasya silang alamin kung sino ang pinakamahusay sa kanila sa paggamit ng espada. Nakipaglaban sila araw at gabi, at niyanig ng kanilang labanan ang buong mundo. Sa wakas, nanalo si Sun sa loob ng kalahating segundo lamang. Kung hindi ginamit ni Ugon ang kanyang panloob na enerhiya upang takasan ang iba pang mga guro, ni si Sun ay hindi sana nagawang talunin siya. Ganoon siya kalakas. Gusto niyang sirain ang aklat, ngunit matapos makita ang nilalaman nito, nagbago ang kanyang isip. Bagaman ang kaalamang nakapaloob dito ay maaaring gamitin ng mga taong masama tulad ni Umpei, ang mga sining ng pakikipaglaban na inilarawan dito ay kamangha-mangha. Kaya, wala nang ibang pagpipilian kundi itago ang aklat mula sa publiko at ibigay ito sa mga siyentipiko. Ganito napunta ang aklat sa mga eskolar, at dinala ng kwentong ito ang mga kaalaman hanggang sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng pag-aaral at eksperimento dito, maaaring lumikha ng perpektong anyo ng mga galaw sa pag-atake.
Matapos marinig ito, tinanong ni Damho ang kanyang guro kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Ipinaliwanag ng guro na mula sa araw na ito ang magiging kanyang tungkulin. Kailangang maabot niya ang marka sa malaking bato sa isang hakbang lamang. Ang layo ng bato ay humigit kumulang 20 talampakan o mga 6 na metro. Tiningnan ni Damho ang distansyang ito at inisip na ito ay masyadong malayo para sa kahit isang martial artist upang malampasan sa isang talon, lalo na't kailangan niyang gamitin ang kanyang kaliwang paa para sa pagtalon. Gumuhit ng linya ang maestro at ipinaliwanag na hindi pwedeng lumampas si Damho sa linyang ito sa anumang pagkakataon. Nauunawaan ng guro na tila imposible ang ganitong distansya para sa katawan ng tao, ngunit kailangan pa ring gawin ito ni Damho kahit na may sugat ang kanyang binti. Ang matagumpay na pagtatapos ng pagsasanay ay magdudulot ng perpektong pakiramdam sa kanyang katawan. Inutusan siya ng maestro na magsimula. Nakahanap si Damho ng suporta sa kanyang paa, nagtulak siya at lumipad pasulong, ngunit gaya ng kasabihan, ang unang pagtatangka ay madalas pumapalya. Bumaluktot ang kanyang landing at napansin ng maestro na nakahilig ang katawan niya sa kaliwa. Sinabihan siyang magsimula ulit at ayusin ang kanyang tindig. Muli, tinulak ni Damho ang lupa upang maghanda sa isa pang pagtalon ngunit nabigo ulit. Tumayo siya matapos bumagsak, itinulak ang sarili gamit ang kanyang kamao, at paulit-ulit niyang sinubukan. Ang distansya patungo sa malaking bato ay tila napakalayo at halos hindi malampasan. Sa totoo lang, nagsimula siyang magduda kung kaya niya itong gawin. Ipinaliwanag lamang ng guro na ang kanyang tungkulin ngayon ay patuloy na tumalon papunta sa bato, gaano man kahirap. Siyempre, sumang-ayon si Damho at sinabi niyang gagawin niya ito ng paulit-ulit. Araw-araw, tumalon siya papunta sa bato, sinasanay ang kanyang katawan at kalooban. Sa simula, ang kanyang kamao ay masyadong malayo para maabot ang bato, at ito ay lumilihis mula sa linya sa lupa. Tumagal ng 1 buwan bago siya makagalaw ng tama sa tamang direksyon. Pagkatapos nito, napansin niyang may pagbuti sa kanyang paglapit sa bato, at mula noon, nagsimula ang tunay na hirap. Ang pagtama sa lupa gamit ang nasugatang binti ay nagdulot ng matinding sakit, tila parang napupunit ang kanyang mga kalamnan. Tumagal ng 1 pang buwan ng matinding pagsisikap para maabot ang 10 talampakan, at tumagal pa ng 2 buwan para malampasan ang huling 10 talampakan. At sa wakas, dumating ang araw na kanyang pinagsikapan ng matagal, sa wakas, narating ni Damho ang marka sa malaking bato. Nalagpasan niya ang unang hakbang, ngunit naunawaan niyang hindi sapat na abutin lang ang bato. Kailangan niya itong gawin ng mas mabilis at mas malakas. Kailangan niya ng bilis at panloob na lakas upang mabasag ang batong ito. Sa oras na ito, isang grupo ng mga mangangalakal mula sa buro ang bumabalik sa Moy matapos ang matagumpay na kalakalan sa kanluran. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Ong Gun, na nag-aral ng sining ng pakikipaglaban sa Mudan Sect 30 taon na ang nakalipas. At nakabuo ng isang mahusay na reputasyon mula noon. Nagmamadali silang makarating sa hamon sa loob ng 10 araw. Ang ilan ay tumulong sa pagtulak ng Kargada sa Kariton upang mapagan ang trabaho ng mga kabayo. Papunta na ang Tagsibol at namumulaklak na ang mga bulaklak sa Junjin. Nag-usap ang 2 lalaki tungkol dito habang pinagmamasdan ang unang senyales ng Tagsibol. Inamin nila na nakaramdam na sila ng pananabik sa kanilang tahanan dahil 11 buwan na silang wala sa kanilang mga bahay. Hindi na sila makapaghintay na maramdaman ang mga amoy ng kanilang tahanan at may akap ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi lahat ay ligtas sapagkat may nakaabang na pananambang sa likod ng mga palumpong. Iniutos ng isa sa kanila na mag-ingat ang lahat at ihanda ang kanilang mga sandata. Subalit sa isang iglap, tumilamsik ang dugo nila sa iba't ibang direksyon. Isa sa mga kasama nila ay napatay sa mismong harap ng iba. Iniutos niyang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga kalaban at protektahan ang kargamento. Tinanong ng kapitan kung sino ang nagpadala ng mga umaatake. Sumagot ang isa sa mga kalalakihan na hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakaharap, ngunit napakahusay ng mga ito. Ako si Ong Mudan, disipulo sa loob at leader ng pangkat ng Bokro na nagde-deliver, ipinakilala niya ang sarili sa mga kalaban. Bumaling siya sa mga umaatake at tinanong kung sino sa tingin nila ang mga ito upang ganunin ang pangkat ng Bokro. Ang lalaking may tato sa kanyang balikat ay nang insulto at tinanong kung ipinagmamalaki ni Ong na siya ay bahagi ng madang sekta.
Naramdaman ni Oyong na tinatrato sila na parang basura, at ito ay labis na ikinagalit niya. Matitiis niya ang mga insulto laban sa kanya, ngunit hindi niya papayagan ang sinuman na insultuhan ang madang sekta. Sinabi ng lalaking may tattoo na katawa-tawa ang pagiging proud ni Oyong sa madang sekta. Pagkatapos ay itinulak niya ang sarili mula sa lupa at sumugod patungo sa kanila. Ang inyong sekta ay tumalikod matapos kayong harapin ng mga tulad namin, sigaw niya ng may panghahamak. 3 dekada na ang lumipas mula nang naniniwala ang mundo na kayo'y naglaho na. Itinuro ng lalaki ang tattoo sa kanyang balikat, isang kilalang demonyong marka na parang pagsabog ng mga paputok, at tinanong kung hindi pa rin ba naiintindihan ni Ang kung sino ang kanyang kinakaharap. Nakita ni Oyong na ang tattoo ay hugis bulaklak at noon lamang niya napagtanto na ang nasa harap niya ay isang demonyong mandirigma. Ngumiti ang lalaki ng may kasiyahan, masaya na naiintindihan na ni Oyong kung sino siya at kung bakit niya sinasabing takot ang madang sekta sa kanila. Hindi makapaniwala si Oyong na tunay nga siyang humaharap sa isang demonyong mandirigma, ngunit napagpasyahan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng pagpatay sa lalaki. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na ihayag kung sino talaga sila. Iniutos ni Oyong ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa laban. Itinuro niya ang mga kalaban, tinawag silang mga demonyong nagpalubog sa Jungwan sa dagat ng dugo 20 taon na ang nakalipas. Determinado siyang pigilan sila dito at ngayon, anuman ang mangyari. Pagkatapos, bumaling siya sa kanyang kaibigang si McEwan. Napagpasyahan ni Oyong na siya na mismo ang haharap sa lahat. Iniwan si McEwan ng utos na manatiling buhay at makauwi. Ngunit ipinagmamalaki ni Makan ang pagtaas ng kanyang espada at sinabi na lalaban siya sa tabi ng kapitan hanggang sa huli. Gayunpaman, naintindihan ni Song na kung tunay ngang kabilang ang kalaban sa demonyong sekta, kailangan nilang mamatay lahat doon. Nakiusap siya kay Mason na manatiling buhay at isalaysay ang lahat sa Jungwan dahil siya lamang ang may pagkakataong makabalik ng buhay. Ito ang huling hiling ng kapitan, at kahit na tinanggap ni Makan ito ng may mapait na luha, handa siyang tuparin ito. Maraming kakilakilabot na pangyayari ang naganap sa araw na yun. Ang pangkat ng Bureau Delivery at ang kanilang impluwensya ay naglaho sa mundo. Sa oras na ito, nagpatuloy si Damho sa kanyang pagsasanay, sinasabi sa sarili na ang layunin niya ay talunin ang isang makapangyarihang kalaban. Ang kalaban niya ngayon ay ang malaking bato na balak niyang wasakin sa araw na yon. Nais niyang maging isang bagong tao na muling isilang sa pamamagitan ng lakas at determinasyon. Ipinokus niya ang lahat ng kanyang lakas sa mga kamay at naghanda para sa isang talon. Tinipon niya ang lakas sa kanyang mga binti at itinulak ang sarili palapit sa bato na parang isang battering ram. Nang malapit na siya, tahimik niyang sinabi ang sumasagitsit na kamao, para basagin ang harang ng minsanan. Sinugod niya ang bato ng buong lakas, nagsimulang magbitak ang bato, at tumalsik ang maliliit na piraso sa paligid. Pumasok ng mas malalim ang kanyang kamay sa bato hanggang sa tuluyan niya itong nabasag. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang guro na nagsabing ang pagsisikap at pagtityaga niya sa nakalipas na taon ay hindi nasayang. Ipinatong ng guro ang kamay sa balikat ni Dam at idinagdag na ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya ay kapansin-pansin. Gayunpaman, pinaalalahanan siya na ito pa lang ang simula ng antas na narating ng iba at pinayuhan siya na huwag hayaang maapektuhan ng tagumpay ang kanyang isipan. Naiintindihan ito ni Damho, at kahit ito ay malaking tagumpay na para sa kanya. Sa sandaling yun, napansin ng guro ang isang natatanging aura na nagsimulang bumalot kay Damho. Naalala ng guro ang iniisip ni Damho, hinding-hindi na siya hahayaang mapahiya muli. Ramdam ng guro na ang pananampalataya ni Damho ay lalo pang titibay at posibleng gawin niya itong isang tunay na mandirigma. Iniutos ni Jiang Munin na huwag ituro ni Hanso kay Damho ang sining ng Mount Ho. Ngunit wala ang tamang sining na angkop para kay Damho doon kaya hindi sinuway ni Han ang utos. Ito lamang ang desisyon niya dahil si Damho ang kanyang nag-iisang disipulo at lahat ng ginagawa niya ay para dito. Walang sino man ang umakyat sa mga bundok noong nakaraang taon, at halatang hindi rin aakyat ang mga nakatatanda. Hindi isang walang kalaban-laban na disipulo si Damho na nangangailangan ng awa, walang duda na siya ay magiging kayamanan ng Mount Ha. Wala namang sama ng loob si Han kay Senior Master, batid na umalis ito upang magsanay kasama ang kanyang bagong estudyanteng si Mongun. Iniisip ni Damho na mas kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang pagsasanay, napagtanto niya na kung nais niyang magtagumpay,
kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap. Alam niyang kahit na hindi kumpleto ang kagamitan, sa tunay na labanan ay magiging mahirap pa rin itong gamitin. Mahaba pa ang kanyang tatahakin. Biglang lumitaw si Vo sa kanyang likuran at kinausap siya. Magalang na binati ni Damho ang kanyang nakatatandang kapatid. Nang itanong ni Damho kung ano ang nangyari, sinabi ni Vo na iniutos ni Chang Munin na dalhin ang kanilang guro sa kanya. Agad na nagpunta si Damho sa nakatatanda at inutusan siya ng guro na maghintay doon. Patuloy na nakakaramdam ng kaba si Vo habang tumitingin sa kanya si Damho, hindi niya maintindihan kung bakit siya natutuliro sa harap ng kanyang nakatatandang kapatid, na dapat ay nasa coma habang buhay. Dumating si Wong mula sa pinto at ipinakilala ang kanyang sarili, binati ang guro. Tinanong ng guro kung bakit siya naroroon, at ipinaliwanag ni Wong na iniutos ni Chang Munin na dalhin siya. Wala siyang alam sa dahilan ng pagtawag, ngunit bilang bahagi ng Mount Hua, hindi niya pwedeng baliwalain ang utos. Nagpasya si Damho na sumama sa kanya. 5 taon na ang nakalipas mula nang huling makita ni Hien ang magandang tanawin na ito. Tumayo siya sa harap ng magandang tanawin at napansin niyang hindi nagbago ang mundo, hindi tulad ng kanyang puso. Ipinaliwanag niya kay Vo na pupunta muna siya sa palasyo ng Chuan at inanyayahan si Damho na sumunod sa kanya. Habang papalapit sila, dumating sina Mukang at Anong sa harap nila. Laking gulat nila nang makita siya at nag-usap tungkol sa narinig nilang balita na hindi siya makakalakad muli. Agad nilang tinanong siya kung paano siya nakarating doon. Medyo nahiya si Mukang na hindi siya nabalitaan ni Damho sa loob ng 1 taon. Nang itanong niya ang kalusugan ni Damho, sinabi naman ni Damho na mas mabuti na siya ngayon, at dagdag pa niya na ito ay dahil sa kanyang guro. Bigla, isang tinig ng babae ang narinig mula sa likuran niya. Sa palagay ko ikaw ang disipulo ng Mount Hua, wika ng babae. Isa siyang dalaga na may masayahing anyo at isang natatanging cute na aura. Ang kanyang pangalan ay Yun Soa mula sa Madang Sekta. Dumating siya kasama ang kanyang guro. Tinanong niya si Damho kung disipulo rin siya ng Mount Hua. Tumugon si Mukang na isa si Damho sa pinakamahusay na mga disipulo ng Mount Hua. Nagkaroon ng hinala si Yun Soa dahil hindi niya nadama ang lakas na likha ng martial arts ng Mount Hua. Ipinaliwanag ni Mukang kay Damho na mga bisita mula sa Madang Sekta ang mga ito, at nagtanong si Damho tungkol sa dahilan ng kanilang pagbisita. Hindi rin alam ni Mukang ang dahilan dahil dumating ang mga ito ng biglaan. Alam nilang hindi ito bagay na maaaring pag-usapan sa oras na iyon. Sa hardin ng Chuan Palace, nilapitan ni Hano si Jiang Munin at nagtanong kung bakit siya tinawag. Ipinakilala ni Munin ang 3 taong nakaupo sa tabi nila, si Gian Ho Chinan mula sa Madang Sekta. Nagpakilala sila sa isa't isa, at sinabi ni Gian Ho na kung mas matanda sa kanya si Chang Munin, tiyak na kahanga-hanga ang kanyang lakas. Sumagot si Munin na siya ay isang scholar at hindi masyadong makapangyarihan. Nang tanungin ni Munin ang layunin ng pagdating ni Gian Ho sa Mount Hua, humingi ng paumanhin si Gian Ho sa kanyang kawalang galang at ipinaliwanag na siya ay dumating upang humingi ng tulong mula sa Mount Hua. Kailangan mo ba ang mga tao mula sa Mount Hua? Tanong ni Hano. Oo, desperado kaming kailanganin sila, tugon ni Gian Ho.